Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ang umasa lamang sa Taisho na banal na hakbang upang pigilan si Commander Chanho ay isang taksil, at ang aking mga nasasakupan ay nararamdaman din na ito ay walang ingat, ngunit ito ay tiyak na dahil sa mga pagdududa na ang aking mga nasasakupan ay lihim na may mataas na opinyon sa Han Sanchen sa Tianlao. It's precisely because I watch more that I discovered the difference between Han Sanchen Dungeon. Ang talagang naglakas loob sa aking mga nasasakupan na lumapit at magulat sa Elder ay hindi lamang nag-enjoy ng husto si Han Sanchen, ngunit higit sa lahat, natagpuan din ng kanyang mga nasasakupan ang panlunas na ibinigay ni General Chanho kay Han Sanchen para sugpuin ang pinakakamanghamanghang lason. Ang pagkakadikit ay alam ko na kahit na hindi ito makapag-detoxify, maaari nitong maibsan ang sakit sa pinakamaraming antas. Sa sinabi nito ay hinawakan ni Huya ang gamot sa kamay at ipinakita sa matanda. Ang gamot na ito ay kanilang sariling sikretong recipe, ito ay inilaan upang ibigay sa mga taong dapat uminom ng labis na lason na gamot, ngunit may mga karapat-dapat na gawa sa kanilang nakaraan at ayaw silang mamatay sa sobrang sakit. Ang gamot na ito ay maaari lamang taglayin ng mga taong may mataas na katayuan, at ang antas ni Huya ay natural na hindi sapat. Kaya naman nung nilabas na ni Huya yung gamot, halos sigurado na si Chanho. May iba ka pa bang ebidensya? Iba na sana ang ininom ng gamot diba? Oo, maaaring ibang tao, o kahit na si Commander Chanho, hindi mahalaga iyon, wala sa mga ito ang ibig sabihin ng anuman, gaya ng sinabi ng aking mga nasasakupan, ito ay higit sa lahat ay isang transaksyon lamang sa pagitan nila, kasama ang Taisho Shinbo, ngunit, nalaman ng mga nasasakupan mula sa bibig ni Han Sanchen na ang itinuro ni Han Sanchen kay Commander Chanho ay hindi lamang ang espesyal na kasanayan sa Taisho, kundi pati na rin ang mga espesyal na kasanayan sa Taisho, Super Diyos level na kasanayan ni Yu Huang. Nang marinig ito, ang mga mag-aaral ng matanda ay lumaki ng husto. Elder, Han Sanchen and we are sworn enemies, kahit na si Han Sanchen ay pinahirapan hanggang mamatay ng sobrang lason na lason, gusto niyang ipagpalit ang kanyang kakayahan para sa kasiyahan, matanong ko nga, hindi ba maaaring ipagpalit ang mga kasanayan sa antas ng Diyos? Paano niya malalampasan ang antas ng Diyos? Kahit na mapagbigay si Han Sanchen, tiyak na hindi siya magiging bukas palad sa kanyang mortal na kaaway. Tumanggaw naman ang matanda, may sense naman ang sinabi ni Huya. Pag-iisip tungkol dito mula sa ibang pananaw, kung siya ay Han Sanchen, tiyak na hindi niya kailangang maging napakabigay sa kanyang mga kaaway. Ang inaalala ng mga nasasakupan ko ay si Commander Chanho ay isa talaga sa mga tauhan ni Han Sanchen. Nahuli namin si Han Sanchen at alam na niya na malapit na siyang mamatay, kaya ipinasa na lang niya ang kanyang kakaibang kakayahan sa kanyang mga nasasakupan. Isang araw sa hinaharap, ito ang nagbaon ng punyal sa tabi namin ay babalik sa pinakakritikal na sandali. Pagkatapos marinig ito, halatang umatras ng bahagya ang katawan ng matanda. Kapag pinagtaksilan ka ng taong pinakamalapit sa'yo, kahit gaano ka pa kalakas sa pag-iisip, palagi kang tatamaan. Ang mga matatanda ay walang pagbubukod. Pagkakita sa matanda na ganito, hinampas ni Huya habang mainit ang bakal, Elder, I'm not being alarmist. I think that Han Sanchen has been fighting with so long, kahit halatang mahina siya ngayon, it will be a matter of time bago siya mahuli sa atin. Ngunit habang tumatanda ang tigre, hindi may iwasang magpumiglas ito hanggang sa mamatay, ngunit madali siyang nahuli sa amin. Bagamat maganda ang trabaho namin ni Captain Tianming, palagi naming nararamdaman na ito ay masyadong maayos. Now that I think about it, magiging parte pa rin ba tayo ng design ni Han Sanchen mula simula hanggang dulo? Pagkarinig nito ay biglang nagulantang ang matanda.
Bagamat sinabi ni Huya na ito ay lubhang nakakatakot, kung iisipin mong mabuti, ito ay talagang posible. Ang mga taong tulad ni Han Sanchen ay dapat talagang lumaban ng matigas ang ulo, mamatay man sila, siguradong magpapakita sila ng ngipin bago mamatay. Ngunit hindi niya ginawa sa pagkakataong ito. Pwede ba, gaya ng sabi ni Huya, nakabaon talaga sa tabi niya ang tunay niyang ngipin. Kung hindi ka mag-iingat, kakagatin ka ng maitim na ngipin na ito, o papatayin ka pa. My subordinate is brave enough to think wildly, and I ask the elders to atone for my sins. Of course, I also ask the elders to ignore my foolish opinions. However, the situation is abnormal, and I think it is needed for me to report to the elders. Tinapos ni Huya ang kanyang mga salita at ibinaba ang kanyang ulo. Ang isang taong umaatres para umasenso ay parang walang sinabi, ngunit sa totoo lang, paanong ang isang matanda ay walang sasabihin. At halos nakasimangot sa pag-iisip ang matanda, biglang dumating ang ulat ng isang sundalo mula sa labas ng tent. Elder Chi, may balita mula kay Commander Chanho na si General Chanho ay pinapatay ng mga tao sa kanyang tolda, mangyaring magbigay ng mga tagubilin mula sa nakatatanda. Ano? Biglang nagulat ang matanda. Kanina lang, nagdududa pa ako, pero ngayon nagsimulang pumatay ng tao si Chanho. Maaaring, itong lalaki ba talaga ang sinabi ni Huya? Sa pag-iisip nito, ang matanda ay labis na nagalit, tumayo at lumabas ng tolda. Nakita ni Huya na ang plano ay karaniwang natapos, ngunit wala siyang oras upang maging masaya, sa halip, napuno siya ng walang katapusang pag-aalala. Ang pagsasabi ng gayong kasinungalingan sa harap ng matatanda at paggawa ng gayong maling mga akusasyon ay natural na isang magandang bagay, ngunit kung mayroong anumang bahagyang pagkakamali, ito ay maaaring madurage. Buti na lang at parang walang problema sa ngayon. Bagamat hindi kailanman sinabi ng matanda ang kanyang posisyon, ang katotohanan na siya mismo ang pumunta sa panig ni Chanho ay nagpapakita na sa kanyang puso, hindi bababa sa kalahati sa kanya ang karaniwang sumang-ayon sa hula ni Huya. Sa madaling salita, naghinala na ang matanda sa kanyang pinagkakatiwalaan. Hindi nakinig si Huya at mabilis na bumangon at sumunod sa matanda, nagmamadaling pumunta sa Chanho. Ang matanda ay personal na nagpadala, at natural, isang grupo ng mga crony at matataas na opisyal ang sumugod din. Sa oras na ito, si Chanho ay nawala sa kanyang isip dahil sa kanyang pagkahumaling, anumang buhay o gumagalaw na bagay ay isang tinak lamang sa kanyang tagiliran sa sandaling ito, at dapat niyang ganap na alisin ito. Sa husay ni Chanho, basura at basura lang ang mga lalaki at kabayo sa paligid niya, sa maikling panahon, madali niyang napatay ang 12-12 ng mga tauhan niya. Nang sumugod ang mga matatanda at iba pa, lumaban na si Chanho mula sa kanyang tolda hanggang sa labas. Anong ginagawa ni Chanho dito? Bakit mo pinatay ang sarili mong tao? Lahat ng mga kasamahan ay hindi alam kung ano ang nangyayari, kaya sila ay natural na medyo nalilito. Tinitigan ng matanda ang pumapatay na Chanho, galit ang nakasulat sa mukha. Kuya, ibaba ko muna ang Chanho. Tinapos ng isang malapit na katiwala ang kanyang mga salita at sinulyapan ang ilan sa kanyang mga kasamahan, na naghahanda upang kumilos. Itinaas ng matanda ang kanyang kamay, ito ay sapat na para sa 4 na tao upang pumunta, hindi gaanong marami. Medyo natigilan saglit ang mga crony, ngunit sa wakas ay tumango, at inatake ng 4 ang Chanho. Sa katunayan, hindi sila natatakot sa Chanho, lahat tayo ay mga kasamahan, kaya walang pagkakaiba sa pagitan nila sa mga tuntunin ng paglilinang. Ang dahilan kung bakit may sapat na mga tao upang makuha ang Chanho ay upang maiwasan ang kanilang sarili na masugatan hanggat maaari. Kung tutuusin, isang karangalan ang lumabas para lumaban at masugatan, ngunit nakakahiyang masugatan sa sariling tahanan. Walang gustong masaktan sa pagsisikap na makuha ang Chanho. Ngunit hindi alam ng matanda kung bakit, ngunit 4 na tao lamang ang dumating. Ginawa ng matanda ang gayong mga kaayusan, kaya natural na mayroon siyang sariling mga plano. Siyempre naintindihan din niya ang konsensus na maraming tao ang pumunta para hulihin si Chanho para maiwasan ang injury. Gayunpaman, ang dahilan ng kaayusan na ito ay gusto niyang obserbahan ang mga pakulo at gawain ni Chanho. Mahirap matukoy ng mga sundalo ang kakayahan ni Chanho, masyado siyang makapangyarihan. Kung napakaraming crony at tuluyan nilang sugpuin ang Chanho,
hindi niya magagawa ang kanyang kapangyarihan. 4 na tao, sakto lang. Hindi lang nito kayang supilan si Chanho, kundi bigyan din siya ng pagkakataong lumaban. Sa pag-atake ng 4 sa Chanho, sa loob lang ng ilang round, si Chanho, na naramdamang dahado, ay direktang nag-activate ng Taisho Shinbo at Yuhuang. Kakaiba ang galaw ng paa, kakaiba ang hubog ng katawan, at ang pinakamahalagang bagay ay ang labis na pagtutol ni Yuhuang. Ito ay malinaw na hindi pamamaraan ng kanilang paksayon, at ang antas ng pangangibabaw nito ay higit pa sa kung ano ang maaaring itugma ng mga ordinaryong pamamaraan. Hindi siya naglakas loob na sabihin na siguradong tama ang sinabi ni Huya, pero at least pinapakita nito na karamihan sa mga salita ni Huya ay kapanipaniwala. Ibaba mo siya para sa akin at hintayin mo siyang maparusahan. Matapos magsalita ang matanda, sinulyapan niya si Huya, at pagkatapos ay sa ilang crony sa tabi niya, kayo, samahan mo ako sa selda. Ilang malalapit na katulong ang medyo nalito, halatang hindi nila alam kung ano ang kinalaman ng kasalukuyang paghuli sa Chanho sa Hansanchen. Tsaka si Huya, na isang squad leader lang, ay talagang kapareho nila sa mga sandaling ito at sinamahan niya ang mga matatanda sa piitan. Ano nga ba ang nangyari ngayong gabi? Gayunpaman, bago nila maisip ang sitwasyon, ang tanging bagay na maaari nilang gawin sa sandaling ito ay sumunod ng walang sinasabi. Hindi nagtagal, nagmamadaling pumunta sa piitan ang grupo. Sa piitan, napaupo si Hansanchen nang makarinig siya ng mga yabag, na may masayang ngiti sa kanyang mukha. Obviously, nakuha ng kalaban ang pain. Pinangunahan ng matanda ang isang grupo ng mga tao sa piitan. Pagdating pa lang niya sa piitan at nakita niya ang selda ni Hansanchen, biglang nagalit ang matanda. At lahat ng malalapit na followers ay natigilan. Anong nangyayari? Hindi ito piitan, isa lang itong palasyo. Kayo, halika dito. Lahat ng mga katulong ay nandito na naghihintay sa Hansanchen, nang marinig nila ang dagandong at makita ang matanda at ilang senior executive, natakot sila kaya tumakbo sila palabas at lumuhad sa harap ng matanda. Damit, nasa kulungan si Hansanchen, anong ginagawa mo dito? Ginawa mo ang lugar na ito na parang tirahan ng emperador, at naghihintay pa rin kayo rito. Nang ilang nasasakupan ay humarap sa pagtatanong, wala silang ibang pagpipilian kundi magpaliwanag ng masunurin. Elders, commanders, wala itong kinalaman sa amin, we were wrong. Oo, inutusan kami ni Commander Chanho na pumunta dito, at kami, sinunod din namin ang utos. Chanho. Ilan sa mga crony ay tumingin sa akin, at ako ay tumingin sa iyo, mas nalilito. Sapat na kakaiba para kay Chanho na biglang pumatay ng mga tao sa labas, at sapat na kakaiba para sa matanda na biglang pumunta sa piitan, ito, mas. Kakaiba ang pakikitungo ni Hansanchen sa piitan na ito. Ito, anong nangyayari? Oo, kami, nalilito kami. Hindi ibinuka ni Huya ang kanyang bibig para magpaliwanag, nandito ang matanda at alam niya na wala siyang masabi. Malamig na tiningnan ng matanda si Hansanchen at sinabing, kung gusto mong malaman kung ano ang nangyayari, tanungin mo si Hansanchen. Ngumiti si Hansanchen at walang sinabi. Hansanchen, sabihin mo sa akin kung ano ang nangyayari. Nanatiling walang malasakit si Hansanchen. Malamig na ngumiti ang matanda. Hansanchen, curious na curious ang mga nasasakupan ko kung ano ang nangyayari, paano mo sasabihin sa akin? Saglit na nag-isip si Hansanchen at sinabing, wala nang masabi. I took some secrets I learned myself and exchanged them with your people for some comfortable enjoyment, okay lang ba? Although magkaaway kayo, bakit hindi mo man lang ako bigyan ng dignidad? Ilagay mo ako sa piitan at mamatay na parang daga, di ba? Bahagyang ngumiti ang matanda, kung ang isang kalaban na tulad mo ay namatay, syempre I will treat you with dignity, you deserve my respect. Kung ganoon, bakit ang dami mong dinadala dito para mag-imbestiga? Ngumiti ang matanda, natatakot ako na hindi ito kasing simple ng sinabi mo. May tinatago ka ba ng kusa? Alam na alam ni Hansanchen na kung ang mga naunang kilos ni Huya ay nagdulot lamang ng pagdududa sa isipan ng matanda, kung gayon ang sinabi niya sa bandang huli ay magpapasya kung ang matanda ay lubusang naniniwala sa bagay na iyon. Ngunit hindi siya maiinip, sa kabaligtaran, kailangan niyang tumanggi na aminin ito. Sa ganitong paraan lang talaga maniniwala ang matanda sa sinabi ni Huya.
Anong itatago ko? Ano? Sa tingin ko nakita mo na nakuha ni Chanho ang lihim kong kaalaman, at nagseselos ka at gusto mong gumamit ng parehong pamimilit at panghihikayat para makamit ang gusto mo, tama ba? Sabi ni Han Sanchen. I admit that you are very powerful, but I don't really need your things, sabi ng matanda. Alam mo ba kung ano ang nangyari kanina lang? Pinapatay ni Chanho ang mga tao sa labas, at ginagamit niya ang iyong mga kakaibang kakayahan, pero, tumingin ako sa kanya, mukhang nahuhumaling siya dito, natuto ako sa iyo, at natatakot din ako. Ngumiti si Han Sanchen, alam niyang sadyang sinusubukan siyang linlanggan ng matanda, kaya't sinabi niya, wala tayong magagawa tungkol dito, may posibilidad nga ng mataas na antas ng mahika, maaaring hindi magaling ang Chanho. Okay, kawawang scholar, ngumiti ang matanda, kung hindi ako nakipag-away sa iyo, maniniwala talaga ako sa sinabi mo. Pero, nakipag-away ako sa iyo, at marami na rin akong nasuri tungkol sa iyo. Nabalitaan ko na sa panahon ng labanan, sisabog ang iyong pagiging demonyo, at mawawalan ka ng bait, para hindi mo makilala ang iyong mga kamag-anak, at masiraan ka ng bait at marunong lang pumatay, ito, at tulad ng Chanho, hindi rin kaya kayo magaling sa pag-aaral. Lihim na natuwa si Han Sanchen sa kanyang puso, ang gusto niya ay ilagay ng matanda ang masamang espiritu ni Chanho sa kanyang sarili. Kapag nag-aaway ang mga master, minsan hindi mo na kailangan magsabi ng sobra, dahil kung madami kang sasabihin, madali kang magkamali. May mga bagay na kailangang pagsamasamahin at unawain. Wala siyang sinabi pero parang nasabi na niya lahat. Nanlamig ang mukha ni Han Sanchen, kung gayon ano ang gusto mong sabihin. Ngumiti ang matanda at sinabing, hinala ko na sayo si Chanho, gayunpaman, siya ang aking pinagkakatiwalaan kung tutuusin, at ikaw din ang aking iginagalang na kaaway at kalaban, sa makatuwid, nais kong bigyan ka ng pagkakataon, o sa madaling salita, naniniwala ako sa iyong sinabi. Paano kung sabihin kung hindi siya akin? Ngumiti ang matanda at, tumingin lang kay Han Sanchen, nagtagpo agad ang kanilang mga mata, parang sa pagkakataong iyon, gustong makita ng magkabilang panig ang isa't isa, lalo na ang mga matatanda. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!